Maingat na inangat ang kotseng yan matapos mahulog sa tulay sa Ragay, Camarines Sur. Patay ang driver habang sugatan ng 6 niyang sakay. Ayon sa MDRRMO, galing Cavite ang mga biktima at pauwi na sanang Masbate nang mawalan umano ng kontrol ang driver. Nagdire-diretso siya sa ilog na hanggang 5 metro ang lalim. Malakas ang ulan nang mangyari ang aksidente. Pinukpok ng bato at nilunod ang isang batang 5 taong gulang sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ang itinuturong salarin, sarili niyang kuya na menor de edad din. May report si Luan May Rondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Puno ng pasa at sugat sa mukha ang 5 taong gulang na batang ito sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Hinampas umano siya ng bato at nilunod ng kanyang 14 anyos na kapatid sa ina. Isinumbong siya ng 8 taong gulang nilang kapatid na kasama nilang naliligo noon sa dagat. Ayon sa pulisya, napagbuntunan ng galit ng binatilyo ang nakababata niyang kapatid. Pinagagalitan daw kasi siya ng ama ng namatay na bata. Katong pirmi siya kasamaan, nagmalag siya. Kung sa ko nang yung gibuhat sa iya mga karon is kung sa nagibuhat siya, iya nga ma. Nitong May 3 lang, inireklamo sa barangay ang binatilyo matapos umanong manuntok. Napag-alaman ding pinagbuhatan niya ng kamay ang sariling ina at iginapo sa kahoy ang isang nakababatang kapatid. Nasa kustodiya na siya ng Home Care for Children. 14 years old man siya, ma'am. So, dili pa gyud siya sa kaso kaning sa Republic Act 9344 nato, no? But maka-undergo gyud siya og intervention program sa diri sa ato ang facility. Gayunman, nakitaan ang binatilyo ng mga marka ng ngipin. Kinagat umano siya ng ina at pinagbubuhatan din ng kamay. Posible nga naa sa level nga abuse siya, kabata. Nya, mo na magbutang sa iyang una-una. Nya, di man siya kabalo sa iyang si father, mo tong ingon siya, dito niya kuan sa niya igsuon. Pag-aaralan ng pulisya ang kanyang kaso. Naghuwat rami sa ilahang evaluation. O once maingon sila i-file, among i-file kay makabiolate man may aning abalaura kami mismo sa pulis kung amo i-did sub-file sa kaso sa prosecutor. Ayon naman sa nanay ng binatilyo, gusto niyang manatili muna sa home care facility ang anak. Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Niraid ang isang iligal na ospital sa Pasay na takbuhan daw ng mga nagtatrabaho sa Pogo na kailangang magpagamot. May mga doktor daw doon na hindi rin lisensyadong mag-practice sa bansa. May report si Rafi Tima, exclusive. Sa itsura ng mga gamit, mga nakapaskil na posters at mga gamot sa iba't ibang kwarto sa loob ng pasilidad na ito, hindi may kakailang isa itong klinik o maliit na ospital. Hindi ito kalayuan sa gusali ng Senado sa Macapagal Boulevard sa Pasay. Upon checking, there is no hospital in this area with a permit, with a license to operate. Kami po ay nagkasa ng mga intelligence visits. Meron nga ganito, ospital, mga doktor at mga nurses na wala mga permit, mga license to practice medicine. Sabi ng mga Pilipinong kawani ng pasilidad, na-raid na rin sila noon, bagay na iimbestigahan ng PAOCC. Dito tumatakbo yung mga nasusugatan, ng mga magpupugo, yung mga nagkakasakit. Ang klinik na ito o maliit na ospital kumpleto sa kagamitan. Bukod sa mga examination table tulad nito, ay meron pa silang hemodialysis machine. Ayon sa mga otoridad, may ilang buwan na rin nag-ooperate itong pasilidad na ito na nakatago sa mga restaurant sa bahaging ito ng Pasay. Sa kwarto naman ito ay makikita yung isa sa mga mamahaling gamit na makikita lamang sa mga ospital o kaya mga malalaking klinik tulad nitong ECG machine at itong ultrasound. Pero isa sa mga pinagtataka ng mga otoridad nang pasukin nila ang pasilidad na ito, meron itong backdoor. Posibleng indikasyon umano na alam ng mga nag-ooperate dito na illegal ang kanilang ginagawa. Ang lalaking ito na isa sa mga inabutang nagbibigay ng reseta, todo tanggi noong una. I am not a doctor. I am not a doctor. I am not a doctor. I am computer. Pero kalaunan, I am a vitamin doctor. Yeah. What are you doing here in this clinic? I visit only. Just visit? Visit. Taliwas ito sa pahayag ng gwardya na ilang buwan na raw nandito ang lalaki. Matapos imbestigahan at kunan ng kaukulang dokumento, pinalaya rin ang mga dayuhang pasyente. Ididetain naman sa Bureau of Immigration ang mga dayuhang suspect at mahaharap sa kasong kriminal at immigration violation. Isinara at ipinadlak ang pasilidad.
wala pang pahayag ang pamunuan ng lugar. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binantaan ni Senator Bato de la Rosa si dating Executive Secretary Paquito Ochoa kung hindi pa rin ito dadalo sa pagdinig ng Senado sa umano'y PIDEA leaks. Hindi nakadalo si Ochoa dahil nagkasakit. May report si Mav Gonzalez. Isasampina na ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs si dating Executive Secretary Paquito Ochoa kapag hindi ulit dumalo sa pagdinig ukol sa umano'y PIDEA leaks. Pero nagsumiti ng medical certificate si Ochoa na positibo sa COVID-19. So we will be giving Attorney Paquito Ochoa 1 week to recover from COVID. Kung hindi pa rin siya mag-attend, baka a warrant of arrest will be issued by the Senate. Ang nag-akusa kay Ochoa, si dating PIDEA agent Jonathan Morales na nakapirma sa nileak na umano'y PIDEA document. Nauna nang itinanggi ng PIDEA na totoo ang dokumento sa PIDEA leaks. Sa pagdinig kanina, nagkainitan sina Morales at Senador Jinggoy Estrada. If we continue to listen to all his alibis and all his lies, imagination, baka mawala yung kredibilidad ng hearing na ito. Hindi naman po maganda yung sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada para namang ako talagang hinuhusugahan. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. No, nakonvict na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. Huwag mong pakikialaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Si Senate President Mig Zubiri, pinuntong wala pang inilalabas na documentary evidence si Morales. Hindi pwedeng sabi-sabi lang para hindi po tayo dito gagamitin ng ibang grupo pamumulitika. Tinalakay rin sa pagdinig ang kumalat online na CCTV footage umano sa bahay ni Morales kung saan maririnig sa loudspeaker ng telepono ang babalang papatayin daw si Morales. Ang boses sa kabilang linya ng telepono, si Eric Picoy Santiago na taga Napolcom. Pag-amin niya ngayon, gawa-gawa lang daw niya ang kanyang mga sinabi kay Romeo Enriquez na isa ring dating PIDEA agent. Yun po ay katang-isip ko lang, pasensya na po kayo. Kaya po, humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy. Naungkat din sa pagdinig ang pagpapadrug test ni Pangulong Bongbong Marcos nung tumatakbo pa lang siya sa pagkapangulo. Ayon sa St. Luke's Medical Center, nagnegatibo siya sa cocaine. Hindi rin daw sila ang naglabas ng resulta, kundi ang kampo ng Pangulo. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maputik na tubig rumaragsa sa isang kalsada sa Bontoc Mountain Province kasunod ng malakas na ulan. Mahigit 20 bahay winasak ng landslide sa mainit Surigao del Norte. 700 individual ang apektado ng pagguho ng lupa na bahagi ng isang minahan sa Barangay Siana. Wala namang nasaktan o nawala. Kalsada sa Cotabato City nagbistulang ilog dahil sa pagbaha. Ilang sasakyan tumirik. Ilang flood control unit at mga daluyan ng tubig sa Metro Manila nilinis bilang paghahanda sa nalalapit na tag-ulan. Ilang bahagi ng Caloocan at Navotas makararanas ng power interruption bukas at sa Miyerkules dahil sa line construction sa C3 Road. Ilang lane ng North Luzon Expressway sarado hanggang May 19 para sa maintenance services. Hanggang May 16 naman sarado ang ilang lane sa Subic-Clark-Tarlac Expressway. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. I dream that one day our songs in some way will bring a bright tomorrow. 70th birthday concert ni Maestro Ryan Cayabyab, dinaluhan ng mga bigating pangalan sa larangan ng musika. Pag-guest ni Vice Ganda at Julian San Jose, ikinagulat ni Mr. C. From sexy roles to action scenes, Jelly Kang handa na ring makipagsabayan kay Ruru Madrid sa action sa Black Rider.
photoshoot ni Isabel Ortega at Miguel Tan Felix na uwi sa kulitan matapos silang ulanin sa set. Kumusta po kayo? Ako si Amina. First ever fan meet in Manila ni Marry My Husband star Park Min-young, dinagsa ng fans. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang simpleng paalam sa magulang ng kaibigan para sa sleepover, nagtunog radio announcement. Mga student journalist kasi sila at sa pagbe-broadcast ito idinaan. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Pansamantalang maantala ang pagbabalita para sa isang panawagan. Ihatid sa atin yan nina Ezekiel Naganag at Christine Eral. Magandang hapon, Gapan City. Maimbang na alam, Tita Bea. Nagpapaalam pa sa kinabukasan. Arabella, natagpo ang hindi pa pala nakapagpaalam. Narito po kami para humingi ng permisyon ng payagan si Arabella upang matulog pang minsan. Wika nga ni Arabella, Mami, payagan mo na ako. Tama kayo ng rinig. Yan ang panawagan ng magkakaibigan na sa sleepover ay payagan pero sa pagbo-broadcast idinaan. Sila mga student journalists mula University of the Cordilleras. Di may kakailang pagagaling, lalo't representative ng kanilang paaralan sa press conference. First time po namin na ipaalam si Arabella, so hindi po kami nag-e-expect po ng anything and akala nga po namin magagalit po yung mama ni Arabella. Saktong naghahalongkat ng kanilang script kaya naisipang gawa ng gimmick. Well-modulated pa ang boses. Ako si Ezekiel Naganag. At ako naman si Christine Eral. At bigkas ng may kredibilidad. Muli, kami ay nagpapaalam sa inyo ng lubusan. Nag-extend kami kaya po dun po kami kinakabahan. Kasi nga po baka hindi pumayag tas magalit. Natawa naman po siya. Kaya itong nanay ni Arabella, di na nakatanggi at pumayag na. Uuwi naman po kami ng saglit upang kumuha ng mga damit at gamit para bukas. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.